Morning mga paps, so sa video natin ngayon pag-uusapan natin ay tungkol doon sa Grab driver app ni Moovit. Ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba siya gamitin, kung ano yung mga settings na dapat ayusin bago bumiyahe, saka yung mga gagawin simula pagpasok ng booking hanggang sa pag-drop off ng pasahero. Kaya tara, umpisahan na natin to. Bali, nandito tayo ngayon sa homepage ng Grab driver app. Bali, syempre bago tayo bumiyahe, may mga settings muna tayo na kailangang ayusin para dire-diretso lang yung biyahe natin. Bali, isa na dito yung service types. Bali, pipindutin lang natin itong service types. Lalabas na dyan yung mga services na Moovit. Meron dyan mga delivery, saka yung karamihan dyan yung mga auto taxi o MC taxi na booking. So sa akin, punan ko lahat yung mga pang MC taxi, yung pasahero. Tapos in-offline ko yung Moovit Express saka yung Grab Express kasi ayaw ko ng delivery. Gusto ko yung puro pasahero lang para mabilis lang yung transaction. So kayo na bahala kung anong gusto nyo gawin dyan. Basta ako pang MC taxi lang muna ako para puro MC taxi lang yung makukuha na papasok ng booking sa akin. Pagkatapos natin dyan, back mo natin yan. Tapos hanapin natin yung yung sa auto accept. Bali nandito siya sa more, yung tatlong tuldok. Pindutin lang natin yung more. Tapos lalabas dyan yung auto accept. Ito natin auto accept. Tapos may kita nyo dyan yung auto accept. Tapos may toggle on at saka off siya. Pwede mo siyang i-off kung gusto nyo mamili ng booking, o kaya i-on nyo para ano man yung booking na pumasok ma-accept nyo agad. Sa akin naka-on lang palagi yan para dire-diretso lang yung biyahe. Hindi kasi ako nagka-cancel ng booking, basta biyahe lang yung biyahe at nasa oras binabiyahe ko siya. Yun lang naman yan lang naman yung kailangan yung i-on dyan. Yung iba na lang yan, pagkagulo na lang sa buhay yan. Pagkatapos dyan, back na natin yan. Tapos pwede na tayo mag online. Pinutin lang yung go online. Okay, tapos waiting na tayo sa papasok na booking. Ayun, may pumasok na booking. Kapag may pumasok na booking, ang una nyong makikita sa bandang itaas ay may lalabas na there's an incoming booking. Tapos magbabago agad ang screen. Makikita nyo dito ang pick up at drop off location at kung gaano ito kalayo sa inyo. Makikita nyo rin sa bandang ibaba na may cancel at continue na may countdown. Pwede nyo i-cancel ang booking kung ayaw nyo kuhanin ito o continue kung gusto nyo i-accept. Kapag natapos naman ang countdown, automatic na accepted na ang booking. Kapag accepted na ang booking, pwede nyo na i-chat o i-call si customer para i-inform na on the way na kayo sa pick-up location. Tapos, pwede nyo na siyang puntahan. Kapag nasa pick-up location na kayo, pindutin nyo na yung arrive. Kapag wala pa si passenger sa pick-up location, pwede nyo ulit siya i-chat o i-call para i-inform na nasa pick-up location na kayo. Kapag nakita nyo na at nakasakay na si passenger, pindutin nyo na yung pick-up para lumabas yung mapa papuntang drop-off location. Tapos, pumunta na kayo sa drop-off.
Pag nasa drop off na kayo, pindutin nyo lang yung drop off para makita nyo yung pinaka presyo ng babayaran ni passenger. Saka nyo i-slide yung confirm payment pagkatapos kayong bayaran. Pwede nyo ring i-rate si customer at magbigay ng feedback pagkatapos ng booking. Tapos, next passenger naman. Bali, ganun lang kadali mga paps. Yung paggamit ng Grab driver app ni Movit. Basic pa rin naman, katulad ng dati. Bali, updated nga pala to nung nakaraan kasi nag-video ko tungkol dun sa Grab driver app. Ano na siya, napalitan na, nag-update na yung Grab driver app. Kaya nagkaroon ulit ako ng panibagong video. Ang pinaka-ano lang nito, kailangan nyo lang settings ng maayos bago kayo bumiyahe. Yung mga service types at saka yung auto accept. Kung gusto nyo dire-diretso yung biyahe nyo para walang masayang na booking. Saka kung gusto nyo namang mamili, pwede naman, may cancel naman siya. Hindi naman apektado yung yung rating nun kahit mag-cancel ka. Kaso nga lang mapopost job ka kung cancel ka ng cancel. Saka hindi rin natin alam, baka masuspend ka kasi makikita ng system na cancel ka nga ng cancel, pili ka ng pili ng booking. Pero pwede siya mag-cancel. Bali, kung gusto nyo ng malalapit lang yung biyahe, malapit lang yung pick up o short ride o long ride, gusto nyo lang ang cancel. Saka kung gusto nyo naman ng auto accept lang, yung biyahe lang ng biyahe, continue lang siya na continue para dire-diretso lang yung pasok. Pero sa mga sinasabi ko palagi, mas gusto ko yung auto accept para makikita ni na lagi kang bumiyahe, wala kang tinatanggihan na booking para pasukan ka ng pasukan. Sana kahit pa paano may natutunan kayo sa video natin ngayon. At kung nagustuhan nyo yung mga ganitong klase ng video, paki-like, share, comment at subscribe na lang dito sa channel natin para magpatuloy tayo sa pag-upload ng mga ganitong klase ng video, para makatulong na rin sa mga bagong rider o kaya sa mga medyo naguguluhan na rider ng Movit. Kaya hanggang dito na lang siguro mga paps, tapusin ko na yung video natin ngayon. Mag-ingat na lang tayo palagi sa kalsada, ride safe natin palagi at bye bye.